at sa ating YouTube Live. So again, ako po si Val Villasica mula po dito sa Climate Monitoring and Prediction section ng Pag-asa. And ibibigay ko naman sa inyo ngayon yung ating climate review for October until po sa November 19, 2023. So to give you an outline sa aking magiging presentation for today, included po dito yung ating recent ENSO conditions as well as yung ating mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa from October hanggang nga po nitong November 19 and yung ating climate assessments including po yung ating rainfall assessment and temperature assessment as well as yung ating mga dry spell and drought assessment. And lastly, I will give a summary of my presentation. So to start, ano nga ba yung ating recent ENSO conditions? So sa ngayon po, nakataas ang ating ENSO alert system status sa El Nino Advisory kung saan nag-issue po tayo ng ating El Nino Advisory number 5 noong November 7, 2023, which states that a moderate to strong El Nino is present in the tropical Pacific, showing signs of further intensification in the coming months. As the sea surface temperature anomalies o yung ating SSTA ay nag-reach na ng more than 1.5 degrees Celsius. And from the recent analysis of global climate models, it suggests that El Nino will likely continue until the second quarter of 2024. So ito pong statement na to is makikita nyo dun sa ating nirelease nga po na El Nino Advisory. So with the El Nino po, tumataas yung mga chances natin o yung likelihood na magkaroon ng below normal o mas mababa sa pangkaraniwan na ulan ang matatanggap ng mga ilang lugar dito sa ating bansa na maaari po itong magdala ng mga negative na impact gaya na lamang ng dry spell at drought, at mararamdaman po natin to ngayong last quarter ng ating bansa, ng ating taon hanggang sa next first quarter ng 2024. And itong ating El Nino po maaaring magbigay ng mga adverse effects at iba't ibang climate sensitive sectors ng ating bansa kagaya na lamang ng water resources, agriculture, energy, health, public safety, and other key sectors ng ating country. Kaya po, inaabisuhan natin yung ating mga kasamahan sa different sectors na palagi po maging updated dito sa ating mga ini-issue na mga advisories. So ano nga ba yung El Nino? So mahalaga po na alam natin yung current status, pero mahalaga din na alam natin yung ibig sabihin nitong ating bang mga pinapalabas na advisory. So ang El Nino po is actually just a phase or isa lamang sa mga phase nung tinatawag nating El Nino Southern Oscillation o yung ENSO. So ito po, ENSO ay isang naturally occurring. So ito po ay natural na phenomenon na nangyayari dito sa may tropical Pacific. So ito po ay resulta ng interaction ng ating dagat sa ating atmosphere. So kapag po, ito po is again large scale. So ang Philippines is isa lamang sa mga bansa na nakakaranas ng epekto nitong tinatawag nating El Nino. So aside from El Nino, meron din po tayong La Nina o yung ating cool phase ng ating ENSO. And kapag wala naman po tayong El Nino or La Nina, tayo po ay nasa neutral phase. So paano ba natin paano ba binabantayan namin dito sa Pag-asa yung ating ENSO? So meron po tayong tinatawag na ENSO indicator. So ito pong area na ito sa pinakita natin kanina, yung meron tayo ditong tinatawag na Nino regions. Dito po nangyayari yung unusual cooling or warming ng ating dagat. Dito sa may Central at Eastern Pacific na nag-extend hanggang paminsan papunta sa Western Equatorial Pacific. So ang Philippines po is nandito. So sa atin dito sa meron po tayong tinitingnan na Nino regions. Ito yung Nino 1, Nino 2, and Nino 3 at Nino 4. So kami dito sa Pag-asa at tinitingnan po natin at karamihan ng ating mga other countries itong Nino 3.4. So meron po tayong sinasabi kanina na ang ENSO o El Nino or La Nina ay resulta ng interaction ng ating ocean at atmosphere. Kaya meron po tayong dalawang indicator. Una na po dyan yung ating oceanic indicator. At dito po titingnan natin yung ating temperatura ng dagat o yung ating sea surface temperature anomaly kung gaano po
kalayo ito sa normal. So kapag ang temperatura ng dagat natin is positive 0.5, yung difference niya, 0.5 degrees Celsius, na mas mataas siya dun sa normal na temperatura ng dagat, yan po is maaaring nag-i-indicate na ng El Nino. Samantalang kapag negative 0.5 degrees Celsius naman po, yan ay maaaring nag-i-indicate na po ng La Nina. And yung in between, yan po yung sinasabi natin kanina na neutral condition. So sa ngayon po, nitong October 2023, ang ating value is 1.66. So, more than na po tayo sa 0.5. And last, nung June 2023, ito po yung kasabay ng ating mga release ng ating mga advisories. Yun na din po yung mga panahon na nakita natin sumobra na, umabot na po dito sa ating threshold value yung ating oceanic indicator. And next, yung atmospheric indicator o yung tinatawag nating Southern Oscillation Index. So dito naman po sa ating Southern Oscillation Index, tinitingnan naman natin yung difference dun sa mean sea level pressure, yung sa sea level pressure po dito sa may Tahiti at sa may Darwin sa may bandang Australia. So dito naman natin makikita kung paano nagre-respond yung atmosphere doon sa warming na nangyayari sa ating ocean. So with SOI, ang atin pong threshold value is positive negative 0. Positive negative 7. So kapag ang value po natin is nasa negative 7, pababa, yan po is nag-i-indicate na, maaaring nag-i-indicate na ng El Nino. Samantalang kapag La Nina naman po, yan ay positive 7 pataas. And yung in-between yan po ay neutral. So with both oceanic and atmospheric indicators, sa ngayon po ay dito nahan po is nag-indicate na tayo ay nasa El Nino levels, kung kaya naglabas po tayo ng ating El Nino Advisory number 5. And for the weather systems naman po na nakaapekto sa ating bansa from October to November 19, 2023. Nitong October 12 nga po, terminate natin itong southwest monsoon. And noong October 20 naman po, nagkaroon na tayo ng onset nitong ating northeast monsoon. Nakaranas din po yung mga madaming palted ang ating bansa ng mga localized thunderstorms. And, I'm sorry, this is easterlies. And yung mga easterlies, as well as yung mga sa may southern part ng ating bansa, meron din mga nakaranas ng epekto ng intertropical convergence zone and yung shear line. And alam naman po natin siguro na marami sa ating mga manonood at mga kasama dito sa Zoom ang nakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw, dulot nga po ng convergence or confluence nitong ating shear line at yung ating easterlies. So yan ay maaari nga pong magdala din ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Yan, nakita po natin yan for the past few days. And then we also have low pressure areas na may mga hindi po nag-develop pero yung mga trough nitong mga LPA ay nakaapekto pa din po sa ating bansa. And we have one tropical cyclone for the month of October, si Tropical Cyclone Jenny with international name Koinu, noon pong September 29 na umabot hanggang October 5, 2023. So just some significant weather events po, si Tropical Cyclone Jenny o yung si Koinu na pumasok sa Philippine Area of Responsibility between September 29 to October 5. Ang peak intensity niya ay umabot ng 175 kilometers per hour. Kaya po siya ay naging typhoon. So wala po tayo nakitang na landfall. Walang observed na landfall itong si Tropical Cyclone Jenny. Pero according nga po sa preliminary summary na binigay ng Weather Division po, ating mga kasamahan sa Weather Division, ito pong si Tropical Cyclone Jenny ay nag-enhance nitong ating habagat. Kung kaya nagkaroon tayo ng mga occasional rains, so makikita po natin dito sa cumulative rainfall. Ito po yung ulan na dala na tanggap at na-observe sa ating bansa sa kasabay nung pagdaan ni Tropical Cyclone Jenny. So makita po natin yung accumulation ng ulan natin is concentrated dito sa may western
on ng portion ng Central at Southern Luzon and some portions po dito sa may Palawan. So this is also because nga po na-enhance po ni Tropical Cyclone Jenny itong ating habagat. Pero for the hydrometeorologic, yung mga hazards naman po na dinala ni Jenny is mostly dito sa ating extreme northern Luzon kasabay nung pagdaan niya sa ating Luzon Strait. And from the situational report ng number 6 ng National Disaster Risk Reduction Management Council, from the combined effects ni Southwest Monsoon at ni Tropical Cyclone Jenny, wala naman po tayo na i-report na casualty, pero meron po tayo mga affected na population at may mga nasirang kabahayan, pero in terms of damage sa mga agriculture and other infrastructures, mababa naman yung ating recorded. And for the other significant weather events, so aside dun sa bagyo, dito mga nakaranas tayo ng pagbaha at malalakas na hangin sa iba-ibang parte ng ating bansa. Unang dahilan na po dyan itong tinatawag nating shear line na madami nga po ang naapektuhan. So sa may Eastern Samar, nagkaroon po tayo ng mga flooding na dahil nga dun sa confluence ng ating shear line with the northeast monsoon. So nagkaroon po tayo mga kaulapan dyan, kagaya nung pinakita sa atin ng ating forecaster kanina. And noon pong November 16 sa may Bicol naman, wala man po tayong bagyo, pero nagkaroon nga ng mga malalakas na hangin at malalakas na ulan dahil din po yan sa ating shear line. So dito din po sa may Northern Samar, so nagkaroon din tayo ng mga heavy rains kung saan naka-observe din tayo ng mga floods. So sa ating rainfall assessment naman for October 2023, makikita po natin total of generally pala most parts ng ating bansa ang naka-receive ng below normal to near normal rainfall. Kung titingnan nyo po dito yung ating mapa, so kapag sinabi po nating below normal, around 41 to 80% lang po nung normal na nararanasan ng ating bansa, ng ating lugar in terms ng ulan, yung na-receive niya that month. So with 41 to 80%, 48 provinces po ang nakaranas ng below normal and 27 provinces naman yung nakaranas ng near normal. Pero dito po sa may bandang Nueva Ecija, naka-receive po iyan ng way below normal rainfall. Samantalang dito naman sa may bandang Ilocos Norte, sa may Batanes, Camarines Norte, Capiz at sa may bandang Davao, nakaranas po dyan or naka-experience po dyan ng greater than 120% ng normal. So that is above normal rainfall conditions po. That is for 7 provinces. And for the month of for November 1 to 19, makita po natin generally way below normal pa po rainfall way below normal rainfall conditions pa ang naranasan natin for the past few days dito sa may most parts ng ating Luzon. Again, this is for until November 19 lamang po. So hindi pa natin na-account dito yung ibang mga pag-ulan na naranasan pa natin noong November 20 at kahapon. So pero dito naman sa may bandang the rest of the country, below normal to near normal din ang naranasan, except nga din dito sa may Davao kung saan above normal rainfall conditions. Pero kung titingnan nyo po sa ating normal na rainfall dito banda sa may bandang Samar, more than 400 millimeters po talaga ang nararanasan yan sa buwan ng November dahil nga sa ating easterlies at northeast monsoon. Pero sa ngayon po, from November 19, nakapagtala na tayo ng madaming parte na po ang nakamit ng
almost 400 millimeter, kaya tayo ay nasa near normal conditions na po. So kung aasahan pa po natin, kagaya ng sinabi ni Ma'am Veronica po kanina, so maaari pa po tayong mag-expect ng mga pag-ulan, pero kapag humina nga po yung ating northeast monsoon, maaaring umakyat po yung ating easterlies. So for the dry condition or dry spell and drought assessment naman, this is for the meteorological dry spell or drought condition. So ina-assess po natin yung mga rainfall natin for the past few months. This is from July 2023 hanggang sa ating latest po na data, November 19, 2023. So kapag meron po tayong 2 consecutive months na below normal ang ating rainfall condition, yan po ay nasa dry condition na, while kapag naman meron tayong 3 consecutive months ng below normal or 2 consecutive months ng way below normal, yan ang ating mga province po ay nasa dry spell condition, nasa dry spell na. And kapag tayo naman ay may 5 consecutive months ng below normal or 3 consecutive months ng way below normal, yan naman po ay makakategorize natin with drought. So ito po yung ating latest na assessment as of November 19. So makikita nyo po sa Luzon, meron po tayong for dry condition, meron tayong total of 38 na provinces under dry condition. 15 po dyan, yung galing dito sa may Luzon, while 5, so included dyan yung Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Aurora, Rizal, and Albay. Samantalang dito naman sa Visayas, meron tayong 5 na provinces, and sa may Mindanao, yan po yung pinakamadami, meron tayong 18 na provinces under nung ating dry condition. For the dry spell naman, meron tayong 9 na provinces, so concentrated po dito sa may Luzon yung ating mga provinces under the dry spell category, while wala naman po tayo under the drought. So for dry spell, yung ating mga provinces dyan included yung Kalinga, Apayao, Cagayan, Nueva Ecija, Batangas, Cavite, Laguna, Oriental Mindoro, and Palawan. For the temperature assessment naman, nitong October 2023, generally warmer than average to near average po ang ating mean surface air temperature na na-observe sa almost across the country, except dito sa may bandang Coron kung saan slightly cooler than average yung na-experience. So nakapagtala tayo ng highest with 36.6 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar noong October 3. Samantalang dito naman sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 34.5 degrees Celsius sa Namay Naiya noong October 9. And with Borongan Samar po na nakapag-reach ng 36.6 degrees Celsius, na-surpass niya yung dati niya pong record na 36.5 degrees Celsius noong October 6, 1986. Ngayon po is 36.6 na. As well as sa may Zamboanga City, nakapag-record din po, na-surpass din yung ating record dyan na 36 noong 1999. Ngayon po is 36.4 na surpass noong October 20. For the minimum temperature naman, ang pinakamababa natin sa buong bansa is 14.7 degrees Celsius noong October 29 sa may La Trinidad, Benguet. While dito naman sa Metro Manila, sa Science Garden, Quezon City noong October 14, tayo ay nakapagtala ng 22.9 degrees Celsius. For November 1 to 20 na po ito, generally warmer than average pa din po ang ating to near average ang ating mean surface air temperature sa buong bansa, and ang ating highest ay naitala naman natin sa may Zamboanga City noong November 1 with 37.4 degrees Celsius, and sa buong Metro Manila naman sa Naiya ng 35 degrees Celsius noong November 9. With minimum temperatures naman natin
sa Baguio City noong November 19 na nakaranas ng 13.4 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Manila, sa Science Garden pa din po ngayong noong November 19 with 22.4 degree Celsius. So meron din po tayong mga na-surpass as of November 20 pa lang po ito sa may Clark. So nakapagtala po tayo ng bagong record na 34.8 from 34.6 noong 2022. Sa may Malay-Balay na nakapag-record naman ng 35 degrees Celsius from 34.8 degrees Celsius noong 1968 at sa may Zamboanga City na 37.4 degrees Celsius mula sa 36.4 degrees Celsius noong 2022. So to summarize my presentation po, we have the ENSO alert system status nitong November 7, yung El Nino Advisory number 5. And for October 2023, in terms of rainfall, most parts ng ating bansa ay naka-receive ng generally below normal to near normal rainfall conditions, except nga po dyan sa may Nueva Ecija, kung saan way below normal rainfall condition yung ating na-observe. While above normal naman dito sa may Ilocos Norte, Batanes, Camarines Norte, Capiz at Davao. In terms of temperature, generally warmer than average to near average mean surface temperature sa buong bansa except sa Coron kung saan slightly cooler than average. For November 1 to 19, again, way below normal rainfall condition sa most parts ng Luzon sa ngayon po, that is November 19, and generally below normal to near normal rainfall conditions sa the rest of the country except sa may Davao kung saan tayo po ay nasa above normal rainfall na. And in terms of temperature, generally warmer than average to near average surface air temperature pa naman po ang ating na-observe across the country. With that, maraming